Tayo po ngayon ay nasa panghuli na pangwalong series. Pangwalong week na po ito, and this is the last ng ating pong series na conviction. And I hope and I pray na marami tayong natutunan from week 1 hanggang nakaraang linggo. Pinag-usapan natin ang conviction natin unang-una dito sa church is the scripture. That all scripture is given inspiration by God, and that doon po nang gagaling ang ating conviction. Ang ating paniniwala ay una sa lahat ay nakasulat dapat sa Bible. Right? So anything that we teach, that's why we are heavy in Bible verses. Kapag kayo po'y umuwi ng inyong tahanan, make sure you open your Bible. Tama ba yung sinabi ni pastor? Tama ba yung sinabi ng D-group leader ko? Nasa Bible ba yun? Nasusulat ba yun? Right? So we need to check our Bible. Now, we also talk about number 2, yung second week is the Trinity. We believe in the Trinity. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We talk about the love of the Father. We talk about the Father. We talk about Jesus. We talk about Holy Spirit. Amen? Pinag-usapan natin yan, na yun ang paniniwala natin. We believe that the Holy Spirit's job is right now, kumakausap sa atin, nandito sa atin ngayon, nasa kalagitnaan natin, at kung nasaan man tayong dako, kasama natin ang banal na Espiritu. We also believe in the 100% God and 100% man. When Jesus came, nung si Jesus po ay dumating sa lupa, we know na siya po ay nagkatawang tao, na siya po ay 100% God and 100% man. Amen? Hindi lang po siya tao, hindi lang siya Diyos lang din, kundi siya po ay 100% man and 100% God. Okay? Pinag-usapan natin even the Father. We talk about God the Father. Okay? Ngayong linggong ito yung panghuli, and we are going to talk about the church. Naniniwala tayo in the community, in the fellowship, in the church. Bakit? Well, una sa lahat, dahil ito po ay nasusulat. In Acts chapter 2, okay, verse 42 to 47, dito po unang makikita natin kung paanong ang church o ang community o ang mga believers ay nag-umpisang maging isang eklesiya, isang assembly. Sabi niya, all the believers, nung si Jesus po ay mag-resurrect, nagsasama-sama sila. Sabi niya, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals. Yan, importante lagi sa atin yan. Kaya nga madalas dito, kapag tayo po even lead o kaya naman EMI, may pagkain. Hindi po sa atin nag-umpisa yun. Hindi na uso sa Rev yun. Kundi in Acts chapter 2, more than 2,000 years ago, kainan na ang laging pinagsasama-sama ng mga Kristiyano. Napaka-importante ng kainan. And to prayer. Yan. Importante ang prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple. Each day met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who are being saved. Now, iisa-isahin natin yan. Ano ba yung ginagawa nila? Una, naniniwala tayo, like what I said kanina, in ecclesia. Okay? Yung salita na yan, ibig sabihin lang po niyan, dyan nang galing yung salita natin na iglesia o church. Okay? Ecclesia in the Old Testament times, yung original na salita, ibig sabihin lang yan, it's a gathering or people being called together or called out. Okay? Hindi religious yung salita na yan. Yan ay political word na sinasabi niya na nag-gather sila. Kaya makikita nyo in the New Testament, even actually in the Old Testament, yung pinapakita na doon kung paanong ang mga tao nagtitipon-tipon. Kaya po tayo nandito, nagtitipon-tipon tayo, is because we know
na tayo po ay tinawag para magsama-sama sa anong dahilan? Bakit tayo nagsasama-sama? Para ano? Para magpuri sa Panginoon, para sumamba. We are called together to worship. Tama? Because sabi ng Biblia in John chapter 4 verse 24, sabi ni Jesus, "For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth." Kaya pala tayo nagsasama-sama, we are ecclesia, para tayo po ay sumamba. Now, ang pagsamba ay pwedeng mangyaring personal, kagaya nito. Sabi niya, as they listen, their secret thoughts will be exposed and they will fall to their knees and worship God, declaring, God is truly here among you. Yung worship na sinabi dyan, actually yung pagkakasabi na worship dyan, sabi niya, knees and worship, yung mga tao talagang dumadapa. Hinahalikan yung lupa. Now, mahirap yung gawin dito yan dahil galing kayo sa labas, umapak kayo sa simento doon, di ko alam kung ano naapakan nyo doon, tapos hahalik kayo sa simento dito, hindi naman natin sinasuggest yan. Diba? Hindi nyo rin alam kung ano nagtatatakbo dito sa pagkawalang tao dito. But back in the days, that's what they do. When they worship, they kneel. Yung iba nagpapatira pa in the Bible na dumadapa, hinahalikan yung lupa. They go low. Okay? Pinapakita nila kung paano nila sinasamba yung kataas-taasan. Okay? Now, worship can be individual worship. Okay? Pwedeng individual ang worship natin. Pwede ring public and tinatawag nilang corporate worship. Ang tawag dito sa ginagawa natin is a corporate worship. Okay? We call out everybody, the people here, tapos sama-sama tayong nag-worship. Okay? Now, hindi ibig sabihin, pag mag-isa kayo ay hindi na worship yon. Pwedeng worship pa din yon. Pwedeng you are in public and worshiping. Okay? Iba't iba ang klase ng worship. Iba't iba ang klase ng pagsamba. Okay? Now, sabi din niya, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ang worship pala, pwede ring service. Tama? Hindi lang tayo worship individually, na dumadapa, nagpipray, okay? Or hindi lang pala gathering na kagaya ng corporate worship, pwede rin palang ang worship is a service. That's why every time we do something good, every time we give our body, every time we serve, it's a kind of worship. Okay? Now, we'll talk about ngayon, lumilipat mag-isa yung aking napunta na ako sa yan. Thank you. Now, pag-uusapan natin ngayon, yung tinatawag nating eklesiya o yung corporate worship, ano ba yung ginagawa natin dito? Okay? Nakita natin dun sa verse kanina, sabi niya na the people, well, here's another thing by the way. May mga fake worship din pala. Okay? Sabi niya, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. May mga fake worship din pala. Okay? So mag-ingat tayo doon. Ayaw na ayaw ng Panginoon ng fake worship. Yung mga man-made ideas. Now, pinag-usapan natin noong nakaraan, sabi ko sa inyo, rituals, sabi natin during the prayer and fastings, okay lang naman ang rituals. Okay lang naman yung may sinusunod tayong pattern. Pero ang problema kapag yung pattern o yung ating sinusunod na idea ay hindi na totoo na nanggagaling sa ating mga puso. Na minsan feeling natin, kaya nagkakaroon ng separation ng mga churches, ang sabi ng ibang relihiyon, ibang grupo, kami yung tama. Sabi naman ng iba, hindi, kami ang tama. Ito ang tamang pagsamba. Kailangan nakapalda ka pag pumunta ka sa simbahan, bawal magpantalon dahil damit pang lalaki yan. Okay? Now, iba't ibang idea kung saan-saan nang gagaling, kaya ang sabi niya,
For they teach man-made ideas as commands from God. Na minsan, tinuro yung kaligtasan, pero sabi nila, biyaya ang kaligtasan, pero kapag hindi ka nag-offering, mukhang sa impyerno punta mo. Diba? Parang ganon. But the point here is this. May mga fake worship. And we don't want that. Amen? We gather here, we do the singing, we do all of this. It's our worship. Kailangan manggaling sa ating mga puso. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sumamba tayo ng totoo. Diba? Worship can and should take place anywhere. Pwedeng ang worship kahit saan, kahit sa bahay nyo. Okay? Since sabi niya, spirit is not confined to a particular place or time. Wala ding oras, pwedeng madaling araw, pwedeng umaga, pwedeng hapon. Wala ding particular yan. Okay? Makikita rin natin, sabi niya, worship comes from man's spirit. Sabi ng John chapter 4 verse 24, sabi ng binasa natin kanina. Hindi lang yon, sabi natin, it's a person-to-person experience. Okay? Hindi porke ginagawa niya, yun na yung worship. Well, that's his worship. Pero may sarili tayong pagsamba. Amen? Kaya nga kung kayo, nakikita nyo iba dito nagtataas ng kamay, kayo hindi kayo nagtataas ng kamay, hindi ibig sabihin, hindi worship yung hindi kayo nagtataas ng kamay. Nakita nyo iba lumuluhod, dumadapa, umiiyak. Well, that's their worship. Pwedeng ang worship nyo ay yung isa nag-yug lang ganyan. It doesn't matter. It's your worship. Amen? Iba't iba, and it's a person-to-person experience ang pagsamba sa Panginoon. Now, sabi nung binasa natin, ito daw yung church. Ito yung fellowship. Ito yung ginagawa ng assembly. Isa-isahin natin. Ano ba yung ginagawa nila? Una po sa lahat, yung salita. Sabi, in Acts chapter 2, verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching. Dinivote nila yung kanilang mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya, during service, during our corporate worship, meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya may pastor na nagpre-preach. Hindi ibig sabihin na ito lang yung worship. It's part of it. Sabi niya, they devoted themselves. Kaya kapag Thursday, meron tayong lead. 'Di ba? Meron din tayong, nagtuturo din tayo ng mga bata. Iba-iba din ang level ng tinuturuan natin. Hindi pang matanda lang at hindi pang bata lang. Right? We teach the word. Part of worship, part of the corporate worship that we do, we make sure na may pag-aaral ng salita ng Panginoon. At hindi lang grupo ang pag-aaral. Kailangan nagiging individual din ang pag-aaral. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka din. Ano ba? Mag-aral. Sabi, similarly, ito nga, sabi dun sa mga, ito, ako kung ginagawa natin to dito, sabi niya, similarly, teach the older women to live in a way that honors God. They must not slander or be heavy drinkers. Instead, they should teach others what is good. These older women must train the younger women to love their husband and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes, to do good, and to be submissive to their husband. Then they will not bring shame on the word of God. Ano daw ginagawa daw ng matatanda na babae? Turuan yung mga batang babae paano maging mabuting asawa. Ano ba? Mamaya may pag-uusapan pa tayo dyan. But we need to teach. Amen? Mga kalalakihan, kaya meron tayong men's. Andun, kokonti. 1, 2, 3. Kailangan daw magturo isa-isa. Amen? Yung mga kababaihan, kaya kailangan may grupo din. May pagtuturong nangyayari. Okay? Importante na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Of course, we tell you to read the Bible and all of that, but at the same time, we need to study. May Bible study. May pag-aaral. Pag ako po nagpipreach, normally, walang question. Pero kapag kayo po ay nagba-Bible study, pwede kayong magtanong. Okay? Pag magpipreach ang pastor, syempre kahit saan ka pumunta madalas, wala naman nagki-question dyan kapag nagpipreach siya. Kaya ang question and answer nangyayari during Bible study, during D-group. Pag-usapan nyo kung ano yung preach. Diba? Wala kayong mapag-usapan, pag-usapan nyo yung preaching nung Sunday. Ano ba yung question natin doon?
Ano ba yung mga hinugot na verses doon? Amen? We need to learn to study and to teach. Pangalawa, prayer. Ito, madalas natin ginagawa to. Okay? Meron tayong dawn watch. 'Di ba? May dawn watch tayo every Wednesday, 5 a.m. Kung hindi nyo pa po nasubukan magnalangin at sumama ng 5 a.m., sama kayo sa amin. Punta kayo dito ng mga 4:30, isasakay kayo sa puting van. Dadalhin po kayo sa City Hall. Ibabalik naman kayo. Okay? Mga alas 6. Tapos na po yun ng 6 o'clock. 5 to 6 yun. Okay? Minsan maaga, minsan maaga. Hindi pa naman kami tinanghali doon. Okay? On Friday, pagka Friday, meron tayong prayer power. Amen? At meron din tayong individual prayer. Nananalangin tayo. By the way, talking about prayer, ang prayer, hindi lamang po sa atin dito. We also pray for other people. By the way, gusto ko pong ipanalangin natin si Pastor Billy Unson. Isa po siya sa mga pastor. Maybe you don't know him. Okay? Sino nakakakilala sa kanya? Taas ang kamay? Wala. Kami lang. Pero ipapanalangin natin siya dahil siya po ay isang pastor dito po sa atin na kailangan ng panalangin. Nasa hospital po siya, ilang araw na, dahil sa kanya pong pneumonia. Okay? We will pray for him. Hindi lamang po natin, basta pag may naririnig tayong nangyayari, lalo na po sa mga churches, even yung mga, kasi we are in a universal church. We belong to a local and universal church. Church, even to the people na sumalangit na. We belong to that church. Yung mga churches na naandun po sa iba't ibang bansa, when they are being persecuted, we pray for them. Amen? Hindi lamang po ang pinagpipray natin ay ang kakainin natin sa araw-araw. Marami tayong ipinapanalangin. And so let's bow our heads. Tayo po muna ipanalangin natin si Pastor Billy. Lord, dalangin po namin si Pastor Billy. Dalangin namin, Panginoon, ang kanyang pinagdaraanan. Dalangin po namin na bigyan mo ng kapangyarihan at katalinuhan ng mga doktor nang sa ganon, malaman kung ano ang pwedeng gawin, anong dapat gawin, and so that he will recover. Lord, let your servant recover from this sickness. Lord, i-provide mo din ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang pamilya, and Lord, sa hospital. Lord, salamat po sa iyong mga anak na patuloy na lumalapit, dumudulog sa iyong paanan. Dinggin mo po, Panginoon, ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. That's what we do. We pray. Amen? That's why, meron din po tayong praise report then and prayer wall. Even if we don't know you, write down your prayer, stick it there, may kumukuha niyan. Pastora Beth. And they pray for each and every one of us. Napaka-importante. Pansinin nyo, but while Peter was in prison, the church prayed earnestly for him. Diba? Pinapanalangin yung mga yon. I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them intercede in behalf and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peacefully in quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God, our Savior, in every place of worship. I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Kaya kailangan ipinapanalangin. Sabi niya, pray for the kings and all who are in authority. And I think we're doing it. Amen? That's why we have Dawn Watch. Join our Dawn Watch. Pangatlo, we do singing. Now, sabi niya, are any of you suffering hardship? You should pray. Are any of you happy? You should sing praises. Kaya pala tayo umaawit, kaya tayo masaya. Now, may iba't ibang mga churches, iba ang klase ng kanilang pagsamba, iba ang kanilang pagkanta, tahimik, walang drums, walang electric guitar, piano lang o kaya acoustic guitar. That's fine. Kantahan pa din yon. Pero like what I said, sometimes rituals say, mali kayo kasi may drums kayo. May cymbals kayo. O kaya pati babae nagpapakanta sa inyo. Well, singing pa rin yon. Amen? We do singing. Sabi niya, well, my brothers and sisters, let's summarize. When you meet together,
One will sing. Ang galing pala, oh. Binigyan pala tayo ng turo kung paano. Sabi niya, kapag tayo daw ay magkakasama, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given. May prophecy. One will speak in tongues, and another will interpret what is said, but everything that is done must strengthen all of you. Ang importante, anything na ginagawa natin dito, kailangan magpapalakas sa mga mananampalataya. Amen? Kapag yung ginagawa natin ay hindi na nagpapalakas sa mananampalataya, huwag nating gawin. Kapag kayo po ay nadi-discourage, kunyari ako po ay nagpipreach, instead na kayo ay ma-encourage, ay na-discourage kayo at nasaktan kayo ng bonggang-bongga, huwag na nating gawin yon. Pero sabi niya, this is what you do. One will sing, another will teach. Amen? We do singing. We also do giving. Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye and have a good day. Stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? Now, sa church, we do offering. Pero we do giving sa offering plate. But at the same time, we need to learn to give to those who are in need. Sino yung nangangailangan? May program tayo sa church, ang ginagawa natin, namimigay tayo ng bigas every end of the month. Diba? May mga kung ano-ano tayong pagka Saturday sa mga bata, we feed the children. Sa youth, we feed the youth. We do that. Every end of the fellowship natin, we feed. We encourage you, kapag kayo po ay nagdi-group, magdala kayo ng food, mag-share kayo. Kasi importante yun. Sabi niya, if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Dear children, let's not merely say that we love each other, let us show the truth by our actions. Alam mo, nakatutuwa ako dun sa mga, kahapon lang may nakita ako, namigay ng prutas, namigay ng tinapay. Minsan nga, ako din, inaabutan ako ng tinapay dito. Minsan nahihiya ako, pero I need to accept. Bakit? Kasi binibigay sa akin eh. I mean, that's how the church is. We help one another. Amen? Now, sasabihin ng iba, Pastor, paano yan? May mga iba na nagtitake advantage. Diba? Kaya dito, tayo po ay nagbibigay, tumutulong. Hindi nagpapautang o nangungutang sa kapwa mananampalataya. Okay? Now, definitely, may magandang utang, may pangit na utang. And we discourage people here na mangutang kasi nakakasira ng patotoo. Amen? Because we're talking about giving, not pautang. Okay? Bakit? Sabi, tinan nyo, for I can testify, ito po ginawa to ng mga Kristiyano doon. Sabi niya, for I can testify that they gave not only what they could afford, but for more, far more, and they did it of their own free will. Una pala sa lahat, kapag namimigay ka, nag-give ka, kailangan voluntary. Hindi ka sinabihan na magbigay. Na, pautangin mo naman ako ng 500, 1,000, 5,000. Minsan pataas ang pataas eh. Diba? Nakakatakot nga minsan pag kinumusta ka eh. Kumusta? Alam mo na kasunod. Kaya sabi niya, of their own free will. Ito pa matindi sa mga Kristiyano doon. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Nakakita na ba kayo ng ganon? Nagmamakaawa na tumulong? Ganon yung mga Kristiyano doon. Parang awa mo na, tutulungan kita. Nagmamakaawa, they beg us over and over again. Tama? Ganon katindi yung kanilang pananampalataya o yung kanilang katuwaan sa kanilang mga puso to give. They are begging these people na makapagbigay sila.
They even did more than we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Now, sabi ni Paul, you should finish what you started. Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving. Ito po ang prinsipyo dito sa giving. Give in proportion to what you have. Ang ibibigay mo daw ay bahagi ng iyong kung ano yung meron ka. Okay? Kung ano yung kaya mo. And sabi niya, whatever you give is acceptable if you give it eagerly. And give according to what you have, not what you don't have. Now, nakakatawa. Alam mo, habang ginagawa ko ito kagabi, may tumawag sa akin. Yun ang concern nila, yung pagbibigay. Now, sabi ko sa kanila, ito yung prinsipyo ng Bible sa pagbibigay. Magbigay ka ng kaya mo. Kapag hindi mo kaya, huwag mo ibigay. Bakit? Kasi sabi, ito matindi, I don't mean your giving should make life easy for others and hard for yourselves. Hindi ko sinasabi, sabi niya na magmimigay ka para umayos ang buhay nila pagkatapos ikaw naman mabibigatan. Ganun pala ang prinsipyo ng pamimigay na sinasabi, tinuturo ng Biblia. Na kung mabigat para sa'yo, huwag mo ding ibigay. Bakit? Sabi niya, I only mean that there should be some equality. Kailangan patas. Amen? Kasi lahat naman tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Binigyan tayo pare-pareho ng kalakasan ng katawan. Pare-pareho tayong lumabas sa mundong malusog. Okay? Pare-pareho lang tayo. But of course, we also understand na may mga taong hindi maganda ang kanilang mga desisyon sa buhay, and that's why they end up needing some more. Pero ikaw, I warn all the Christians here because this is part of the fellowship of what we believe in this church. Part of our conviction is giving. You give what you can give. And it must be voluntary. Amen? O, sabihin mo dun sa katabi mo, huwag kang na may muwersa. Mga kapatid, we give so much. May mga scholars din tayo dito, tama? We do feeding sa mga bata. Alam niyo, minsan ito ginamit to against us. Minsan, tinuro namin to many years ago. Pagkatapos, yung tao lumapit, sabi sa amin, bakit? Sabi niyo, magbigayan kayo. Ngayon humihingi ako sa inyo, hindi niyo ako bigyan. Alam naman namin kung saan niya gagamitin yung perang hinihingi niya. Bakit namin ibibigay? Alam niyo, may mga pagkakataon na minsan, mabuti pang hindi mo siya bigyan. Dahil yung ibibigay mo sa kanya, ikasasama niya. Especially yung hingi ng hingi. Warning ha, sa lahat. Hindi tayo nagpapautang dito at mag-iingat tayo sa pagbibigay-bigay. You give what you can give. Amen? Hindi kayo nagiging madamot. You are doing what the Bible is teaching us. Amen? Amen. Panglima, we do fellowship. Marami pa po yan. Mamay, tutuloy ko pa yan. Huwag kayong mag-alala. Kung nabitin kayo doon. We do fellowship. The responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord. Ito daw yung goal. Bakit tayo nag-fellowship? To come into maturity. Amen? Kailangan natin lumago. Kailangan natin mag-mature. Then we will no longer be immature like children. Na dati-dati madali kayong na-offend kapag ka pinagsasabihan kayo. Sabi niya, we won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. Hindi rin tayo nabobola ng mga bagong turo.
We will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever, they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing. Ito pala yung goal na ginagawa natin, why we gather, why we are ecclesia. Para tayo'y mag-mature, para po tayo'y lumago. Amen? Lago na tayo, sabi mo sa katabi mo. Kailangan natin lumago. We do fellowship para po tayo ay hindi parang mga bata. Hindi tayo mga bata na kapag ka may problema ay magtatampo. Amen? Magkukulong sa closet at magmumukmuk. Yung mga anak ko minsan gano'n pag pinagsasabihan. Diba? Mga bata kasi. Pero pagka po tayo matanda na at matagal na tayo sa church, madali nating nauunawaan. Dati, pag sinabihan ka, naalala ko dati nung nag-uumpisa tayo dito, pag may napagsabihan, hindi na nga ako pupunta dyan. Pero ngayon, pag pinagsabihan tayo, nakikinig na tayo. Amen? We become mature. Hallelujah. Konting sabi lang sa atin dati, hindi na ako mag-church. Pero ngayon, andito ka pa rin, nag-church. Amen? You are part of the ecclesia. Now, ang tanong, ito ba mga principles and or pattern na pinakita sa atin, dapat ba nating sundin? Dapat ba nating sinusunod? Kunyari, back in the days, they only have house churches. Dapat ba tayo magtayo ng building at magpalaki ng building? No, it doesn't matter. We need to be flexible. Amen? Kung dati-dati, ang suot ng mga pananamit ay duster lahat. Hindi, ano ba yung diretso lang ganon. Tunic di ba? Ngayon, iba na ang pananamit ng tao. But we need to be flexible. Ano pa? Actually, yung iba nga, kine-question. Kunyari, ang kanilang pagsamba. Ang back in the days, definitely, Sabbath is Friday 6 p.m. all the way to Saturday 6 p.m. Yun ang Sabbath, yun ang pamamahinga. Pero tayo mga Kristiyano, nakaugalian na ang ating pagsamba, ang ating pag-worship, ay araw ng linggo. Well, if you look at the history, hindi naman dahil iniutos lang ng kung sino na gawing Sunday, but Christians before, they worship on Sunday. Even yung mga pagpapakita ni Jesus Christ nung time na yon, yung at least mga 6 post-resurrection appearance ni Jesus happened on Sunday. Even the Pentecost happened on Sunday. Kaya ang nakaugalian ng mga Kristiyano noon ay sumamba ng linggo. Pero alam natin na ang pagsamba ay walang araw at walang oras. We can worship anywhere, anytime. Amen? We have a church in Zambales na ang worship time nila ay Wednesday. Kasi lahat ng mga tao dun sa area, dahil sila po ay nasa beach, ang negosyo nila ay tourism. Marami pong silang turista kapag ka-weekend. So nagtatrabaho. Well, back in the days, alam nyo, yung mga slaves, nung mga time ng mga disciples, ang mga slaves wala namang day off. Tayo lang ang may day off ngayon. At ang day off ay ginawa na ring Sunday and Saturday. Or some are just Sundays. That's why we can gather now on Sundays. Amen? Now, meron pa pong, malapit naman na ako, meron pa po akong 3 na gustong i-share sa inyo na ministry ng church o yung ginagawa ng ecclesia. Ginagawa po ng ating church. Sabi niya kasi, eto po, this is a big conviction sa akin when I was reading this, when I was studying this. Sabi niya, sabi ni Paul, ang goal daw ng church natin is, sabi niya kanina, mag-mature. So, nasapol na ako doon na sabi niya, you need to mature. And sabi niya, to make her holy, the church. Jesus saved the church. Tayong mga mananampalataya, to make her holy and clean,
washed by the cleansing of God's word. Paano daw tayo nalilinis? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. He did this to present her to himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Importante na ang church, the ecclesia, tayong mga mananampalataya ay maipresent sa harap ng Panginoon na walang dungis. Sabihin mo sa katabi mo, walang dungis. And it needs to be the goal of the pastors and all the Christians, especially pastors, leaders of the church, to present the church without spot and wrinkle sa harap ng Panginoon. Kaya importante po, isa sa ministry ng church is the ministry of discipline. Nagdidisiplina ang church. Kaya may mga kabataan tayo dito na pinagsasabihan natin, ikinokorek natin yung mali. Hindi lang kabataan, kundi pati matatanda at mga leaders. Because we believe that we should discipline and present the church spotless sa harap ng Panginoon. Now, kaya sabi ko kanina sa inyo, we need to mature. Okay? Sabi, you're boasting about this is terrible. Don't you realize that this sin is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough? Get rid of the old yeast by removing this wicked person from among you. In the time of the Corinthians, of time of Paul, merong isang pasaway dun sa church. At sabi niya, nakakahawa yan. Kaya nga ang kasabihan, kapag may isang bulok na sibuyas, anong ginagawa nyo sa bulok na sibuyas? Inaalis nyo dun sa madami. We discipline them, we fix them. Alam nyo, yung bulok na sibuyas, hindi naman tinatapon lang. Binabalatan ulit, tinatanggal yung bulok. And that's what we do in the church. We discipline the church. Are you with me, mga kabataan? Now, makinig kayo sa matatanda dahil ang matatanda, mahaba na ang nilakbay niyan. Ang dami ng sablay na nagawa. That's why we correct. We discipline. Amen? And that, we discipline to protect the believers. Ayaw natin kagaya niya, sabi niya dyan, na parang tinapay na lumalago at umaalsa at dumadami. But at the same time, is to reclaim and restore yung mga tao o yung mga mananampalataya na nagkakamali. Amen? Importante sa atin ang discipline. Sabi niya, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. Ito yung isa sa mga favorite ko. Importante. Alam niyo po, sasablay at sasablay tayo. Alam niyo sa totoo lang, ang dami kong disciplinary action na pinagdaanan nung ako po'y nasa Bible school. Pero ang importante, kapag tayo ay dinisiplina, nagkakaroon ng restoration. Ang goal is to restore the person. Amen? Hindi yung parang bahala na kayo sa buhay ninyo. Now, may iba na hindi nagpapa-correct. Now, in the principle of the Bible, you leave them alone. Okay? Because they might cause division in the church, sabi ni Paul. Kaya sabi dun sa unang verse na binasa natin, tanggalin nyo sila. Now, send them somewhere else. May bless them and say, God bless you. Maybe you'll find another church na kayo ay mag-grow. Maybe you'll find another local church. And that is fine. That is fine. Hindi natin sila itinatakwil na parang, well, may mga pagkakataon na ganun. But then, we need to learn to discipline and restore. Yun yung goal natin. Amen? Kaya sa mga kabataan, special mention sa lahat ng kabataan natin dito, we do discipline in this church. We also discipline pagdating sa mga ministry. Bago kayo maging leader, bago kayo tumugtog, bago kayo magkaroon ng ministry, let us see kung ano bang ginagawa natin. Amen? We believe in this. You believe in this? Amen. Very good.
Also, we do the ministry to widows and the orphans. Ito, isa sa mga binilin to ni Paul na dapat nating ginagawa sa mga widows and orphans. Sabi niya, pure and genuine religion in the sight of God, the Father, means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Okay? Definitely, may mga widows dito, may mga orphans dito. But then, here is a reminder of Paul. Okay? We don't just adopt people in the church. Kasi, sabi ni Paul, but if she has children or grandchildren, their first responsibility is to show godliness at home and repair their parents by taking care of them. This is something that pleases God. Kung kayo pala ay widow, dapat ang nag-aalaga sa inyo ay ang inyong anak. To repay. Amen? Hindi itatakwil yung magulang at sasabihin, bahala ka na sa buhay mo. Amen? At kung para sa mga orphans, now a true widow, a woman who is truly alone in this world, has placed her hope in God. She prays night and day, asking God for His help. But the widow who lives only for pleasure is spiritually dead even while she lives. Give this instruction to the church so that no one will be open to criticism. But those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. We need to care. Kaya kung may orphans, ang nagkikare dapat sa kanila ay yung kanilang mga kamag-anak din. Amen? O may mga nakikita tayo dito, mga orphans, dapat ang nag-aalaga dyan. Lalo na kapag tayo po ay mananampalataya. Amen? Alright. Panghuli, the ministry of charity. Yan. Ginagawa dapat ito ng church. Kagaya din ng giving kanina. Sabi niya, if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Kapag tayo po ay meron at hindi tayo nag-aabot dun sa mga wala, anong klaseng mananampalataya tayo? Sabi niya. Sabi ni James or ni John. 'Di ba? So, importante that we give and we help. Amen? Parang hindi kayo konbinsido. Ngayon, ang tanong, sino ba dapat yung tinutulungan? May prinsipyo ang Bible. Sabi ng Bible, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. Kanino daw? Everyone. Pero may special mention, especially to those in the family of faith. Okay? Tama, natulungan natin lahat. Okay? But then at the same time, we especially, sabi niya, help those who are in the household of faith. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya. Amen? Hallelujah. Now, ano yung mga dapat natin gawin? Nakita natin na this is supposed to be the church. This is where we stand as a church, as an ecclesia, as the body of Christ. This is who we are. And this is what we believe. Ito po yung ating gagawin. Una, we need to serve others with love and compassion. Amen? Sabi niya, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Okay? Alam niyo, sa totoo lang, ang pagtulong, hindi na uubos ang mga nangangailangan. Alam niyo ba yon? At the same time, minsan tayo yung nangangailangan. May iba kasi, walang-wala na, akala nila maganda yung ginagawa nila na kahit na walang-wala na sila, tutulong sila dun sa iba. Well, that looks good. Kasi sakripisyo. Pero alam niyo mga kapatid, hindi tayo sumusunod sa inuutos ng Biblia when we do that. We take care of our family first. We take care of us. Yung sarili nyo. Tulungan nyo muna. Sinabi ko to dito sa mga scholar na to. Especially yung mga scholar natin na galing ng Zambales. Kasi dati, may isa dito, mabait masyado, sabi niya, Pastor, gusto ko pong mag-part-time job para makatulong ako sa pamilya ko sa Zambales. Sabi ko, ang trabaho mo dito, kaya pumunta ka dito sa Maynila, ay para mag-aral. Pag nag-aral ka at nakatapos ka,
makakapagtrabaho ka, makakatulong ka sa pamilya mo. Kasi hindi ka makakatulong sa pamilya mo kung ikaw mismo hindi mo kayang tulungan yung sarili mo. Tama ba? Kaya sinasabi ko sa mga scholars natin, mag-invest muna kayo sa sarili nyo, ayusin yung pag-aaral nyo, makahanap kayo ng matinong trabaho, and then one day, you will be able to help other people. Or else, you will be struggling as you study hanggang sa hindi ka na makatapos kasi iniisip mo kailangan mo silang tulungan. Ganun din po sa buhay natin. We help ourselves. Amen? Alam nyo, minsan nakakaawa pa yung ganun. Kaya minsan, I make sure na yung mga anak ko walang maisusumbat sa akin. Okay? May pamilya ako. Siyempre, may kapatid ako. May magulang ako. And sometimes, ipaparamdam sa iyo ng mga tao sa paligid mo na kailangan mo silang tulungan. Mga churches, mga pastor, mga nangangailangan. Madami yan. If I help them, at yung mga anak ko ay nag-i-struggle, sa palagay nyo ba, hindi ako susumbatan ng mga, maybe they will not do that, na susumbatan ako. Pero ang patotoo ko ay hindi maganda sa kanila. Amen? Maraming pagkakataon, yung mga mahal nyo sa buhay, gusto nyo tulungan, yung mga kamag-anak nyo, magulang nyo, gusto nyo tulungan. But at the same time, gusto kong maintindihan ninyo na kailangan nyo munang tulungan ang sarili nyo, ang pamilya nyo. Let us serve others. Definitely, may mga ibang way para matulungan natin ang ibang tao. But please, minsan yung pagtulong sa iba, nakakasama pa sa kanila. May mga kilala ako, dahil tinulungan, wala nang katapusang pagtulong doon sa mga tao. Ngayon, pati yung kanilang mga anak problema kasi kailangan na rin tulungan yung mga anak nung tinutulungan. Alam niyo mga kapatid, pare-pareho tayo ng issue. Amen? Na yung mga anak, yung mga kamag-anak. But then, we need to serve others with love and compassion. Tinuro ng Biblia sa atin na tumulong tayo, magmahal tayo. We can do that on other things. Amen? Pangalawa, we need to prioritize prayer and Bible study. Kailangan natin mag-mature. Amen? Kailangan natin lumago. Kailangan nating maging maayos ang ating mga pamumuhay. Huwag kayong maniwala lang basta-basta sa akin o sa mga pastor, sa mga nagtuturo sa inyo. Kayo din mismo, buksan ninyo ang mga Biblia. Magbasa tayo ng mga libro. Mag-aral tayo. And let us all grow. Amen? Nung inaaral ko tong church, kapareho din nung time nung I was teaching about the Lord Jesus Christ, I have to dig in and study and see kung ano nga ba yung tinuturo nito, ano ba yung prinsipyo ng church, ano ba yung conviction ng church, o yung conviction na dapat tayuan ng church. We need to learn to prioritize prayer and Bible study. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. When there is opportunity, now we understand na may mga trabaho. Ako may trabaho ako. Hindi lang church ang trabaho ko. Naghahanap buhay po ako. Kaya may mga pagkakataon na minsan talagang kailangan, wala talaga ako dito. Because I have to work. But then, at the same time, I also understand what we need to study. We need to be in the church. We need to prioritize those things. We need to prioritize the things that are eternal. Mas priority natin dapat yung bagay na mananatili habang buhay. Amen? Yung pansamantala talaga lang yan. Pang today, pang tomorrow, it's not forever. Kahit anong sikap mong magtrabaho at kumita ng pera, ang pera ay hindi maglalast forever. But then, there are things that will last forever. Yun yung relasyon natin sa Panginoon. Panghuli, we need to cultivate
strong relationship with fellow believers. Sabi niya, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Nakikita natin ang araw ay papalapit na. Nakikita natin ang mga araw, hindi lang siguro yung pagbabalik ng Panginoon, kundi yung ating mga edad. As we see the day approaching, hindi na tayo bata, and we won't last forever in this world. Diba? Lagi ko nga sinasabi, sabi nila, ang edad na average ngayon ay nasa 80 na lang. Eh kung ikaw ay 40, kalahati na ng buhay mo yan. Kung ikaw ay 60, baka 20 years ka na lang. At hindi na matagal yon. Kung 70 ka, 10 na lang. Ang 10 taon o 10 birthday, 10 Pasko ay hindi mahaba. Amen? But of course, that is not certain. I mean, that is certain for everybody. It is appointed unto man, sabi ng Biblia, na tayo po ay mamatay. And definitely, ang kamatayan ay pwedeng matanda, pwedeng bata. It is appointed unto all of us. May iba na talagang, wow, 90, 100. May bonus kayo pag naka 100 kayo. Sana ma-enjoy nyo pa yung bonus nyo kay Yorme. Definitely. But you see, life is short. Life is short. Huwag nating sayangin sa bangayan, sa tsimbahan. Huwag nating sayangin ang mga panahon at oras sa pakikipagtalo sa walang kwentang bagay. Kundi yung ating mga huling panahon dito sa mundong ito na binigay ng Panginoon sa atin ay gamitin natin sa mga makabuluhang bagay. Sabi kanina, Jesus already died for all of us. Amen? He died so that we will live a better life. He died nang sa ganon tayo ay hindi lang puro hirap ang dadanasin, kundi we know that one day we will stand before God to live a glorious life with Him. Amen? Yun yung pinangahawakan ng church. Yun yung pinaniniwalaan natin. That is our conviction as believers. Huwag natin sayangin ang ating panahon. Let us cultivate strong relationship with fellow believers. Pag may hindi kayo kilala dito, tanungin niyo yung pangalan. Hindi nakakahiyang tanungin yung pangalan. At sabihin, ang tagal-tagal ko na dito, hindi mo pa rin ako kilala. Pasensya ka na, hindi ko talaga alam pangalan mo eh. Amen? Alamin natin yung pangalan. Kumustahin natin. Ayun, I'm bad at names. Pagdating po sa pangalan, ang hirap talaga ako makatanda. Alam ng mga anak ko yan. Pag may nakakasalubong, ay, bro! Pero hindi ko maalala kung anong pangalan. So, it's okay. Let's ask the name. Kumustahin natin sila. Pag nakita nyo sila sa kalsada, kumusta kapatid? Amen? Sama ka sa amin. May prayer kami. May prayer time. May prayer power. Sama ka sa amin. Mag-serve tayo sa kids. Marami dito mga volunteer kapag nagre-rep kids, nagluluto. They create strong band. Kapag, di ba kayo, yung mga tagaluto na nagbo-volunteer magluto, okay na sa kanila yon. Ang church, though may mga tagalinis tayo, you can come here and clean up the church. Nakita nyo, may sira dito. Tulong tayo maglinis, tulong tayo mag-ayos. Ano bang po pwede pang gawin dyan sa church? Para maka-fellowship naman namin kayo. You know that Jesus died for you. And that Jesus Christ's death ay para sa ating lahat. I hope and I pray that we will grow and we will know our conviction. Let us all stand. 'Cause even though